Last 2 weeks ago, pinag-aralan natin kung paano natin i-dedicate yung ating buhay sa Diyos. Una, kailangan natin mag-surrender ng ating buhay sa Kanya. Isusurrender natin yung ating body, mind, at gifts. And then, second week, pinag-usapan natin na hindi ka lang magsusurrender kung hindi lalakad ka na kasama ang Diyos. You will walk following God's direction. You will accommodate God's timing at you will yearn for continuous spiritual growth. At kapag ginagawa mo yon, hindi ka maliligaw. Kung hindi, mananatili ka sa direction ng Diyos. Ngayong week naman na ito ay pag-uusapan naman natin kung ano yung mga maka-Diyos na habit ang kailangan nating gawin para tuloy-tuloy tayo makapag-surrender at makalakad kasama ang Diyos para matupad natin yung destiny na inihanda niya para sa atin. Ang goal ng Christian life ay maging isang tao ka na gusto ng Diyos na maging ikaw. Hahayaan mo na ang purpose, goals, vision at mission ng Diyos ang huhulma sa iyong pagkatao. Ang ibig sabihin kung ano ang vision ng Diyos para sa iyo, ay yun din naman ang direction ng iyong buhay. Doon naka-align ng iyong interest, character, plano, pangarap. Kaya lang para magawa ng Diyos ito sa buhay mo, kailangan mo ng spiritual disciplines o ito yung mga habits na kailangan mong i-develop at i-train sa sarili mo. Alam mo, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 9:24, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang mga gantimpala. Lahat tayong alagad ng Panginoong Yesus ay kailangan tumakbo sa takbuhin na inilaan niya sa bawat isa sa atin. At kung tatakbo tayo, ang sabi sa talata ay, hindi ka tatakbo para matapos mo lang yung karera. Kung hindi, tatakbo ka para manalo. Ang ibig sabihin, pagbubutihin mo. Bakit? Kasi kung pinagbubuti mo ang pagtakbo, gumagawa ka ng maka-Diyos na habit, dinidisiplina mo ang iyong sarili na parang isang atleta. Ang sabi sa talata, ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Now, hindi pinag-uusapan dito ang kaligtasan. Hindi pinag-uusapan dito na kailangan pagbutihin mo ang iyong pamumuhay para bigyan ka ng gantimpala na pagpunta sa langit. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Kung hindi, kapag nakita ng Diyos na tapat ka, na pabungahin ang lahat ng pinagkatiwala niya sa iyo, simula sa iyong abilidad, panahon, yaman, kalakasan, pati na sa iyong pamilya. Kapag nakita ng Diyos na seryoso ka, pinagbubuti mo, tinitrain mo ang iyong sarili para umunlad sa lahat ng area ng iyong buhay. Para sa glory ng Diyos, nako, tatanggap ka ng gantimpala. Na-realize ko na ang buhay ng isang alagad ng Panginoong Yesus ay ipagsusulit niya ito sa Diyos. Ipagsusulit niya kung paano siya tumakbo sa karera ng kanyang buhay. May mga tao bibigyan ng reward, pero may mga tao namang natalo at na-disqualified ang hindi makakatanggap ng reward. Depende ito sa kung paano ka nagbunga sa pagiging katulad ng Panginoong Yesus at kung paano ka nagbunga para din sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin ang disiplina at godly habits para manalo tayo sa karera. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 4:7, sanahin mo ang iyong sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. Kaibigan, kung gusto mong i-develop ang Christ-like character sa buhay mo, ay meron kang mga godly habits na kailangan mo i-practice sa iyong buhay. May nagsabi, sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. Narealize ko na kapag hinayaan mo ang banal na spirito na baguhin ang iyong pag-iisip, ay susunod din ng iyong aksyon kung saan malulugod mo ang Diyos. At kapag tuloy-tuloy mo hinayaan ang Holy Spirit na i-renew yung pag-iisip mo na nagre-resulta naman ng pamumuhay mo sa katotohanan ng Diyos, naku, magbubunga naman yan ng godly habits. At yung habit naman na yon ay magbubunga ng Christ-like character. At habang nagiging katulad mo ang Panginoong Yesus sa isip, sa puso, layunin at gawa, ay matutupad mo naman ang destiny na pinalano ng Diyos para sa iyo. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin, kaibigan. Hindi ko alam sa iyo, pero ako gusto ko yung destiny ko, pinlano ng Diyos. Marami akong pansariling pangarap, marami akong gustong gawin, pero hindi bali na lang kasi ako lang naman yung nagplano nun, ako lang naman may gusto nun. Pero
mas gusto kong matupad yung pinaka-best na destiny ng buhay ko na ang nagplano ay ang Diyos. At yun ay makakamtan ko lang pag nakapag-develop ako ng godly habits. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin kung paano ba tayo makakapamuhay na may maka-Diyos na habit. Kung bago ka sa channel na ito, tapusin mo mensahe na ito upang matutunan mo kung paano mo maaabot yung destiny na dinisenyo ng Diyos para sa iyo. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin, mag-type lang kayo ng worship at paradala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka lang ng save sa comment section at babahaginan ka namin na mabuting balita. Tapos, magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism, April 6. Kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Yesus, ay inaanyahan ka namin na magpabaptize at i-declare ang iyong pakikipag-isa sa Panginoong Yesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo makakapag-develop ng godly habits sa ating buhay? May 3 point tayo. Bar. Ibig sabihin, we will raise the bar pagdating sa ating pagtakbo sa karera. Kailangan manalo tayo at tumanggap ng reward. Okay, B is be discerning. A is act with intentionality. At R, I remain unwavering. Okay, number 1. Be discerning. Maging mapanuri sa lahat ng ginagawa. Sabi sa 1 Thessalonians 5:21-22, suriin ninyo ang lahat ng mga bagay. Hawakan ninyo ang mabuti. Iwasan ninyo ang lahat ng anyo ng kasamaan. Narealize ko si Pablo ay nagbigay din ng babala sa kaparehas na mensahe sa 1 John 4:1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Narealize ko na ang susi para magkaroon ng isang dedicated life sa Diyos ay kailangan mong sanayin ng iyong sarili na maging mapanuri. Kailangan mo sanayin ng iyong sarili na ma-identify mo ang totoo at kasinungalingan. Masuri at maihiwalay ang mabuti sa masama sa lahat ng area ng buhay mo. Bakit? Kasi kapag nabigo ka ma-discern ang truth sa error, ay magiging biktima ka ng maling katuruan o prinsipyo. Ang isang maling katuruan ay nagre-resulta ng maling mindset. At yung maling pag-iisip na yon ay nagbubunga ng kawalan ng bunga, pagsuway at pag-compromise. Halimbawa, pag mali ang mindset, iisipin ng isang mananampalataya na ang kanyang kinabukasan ay makikita sa tarot card, crystal ball, manghuhula at iba pa. Kapag hindi naging mapanuri ang isang mananampalataya, mapapaniwala siya na ang tagumpay nakasalalay sa feng shui, swerte o sa loto, sa halip na umasa sa Diyos at gawin ang tama sa paningin ng Diyos. Kapag hindi naging mapanuri ang isang alagad ng Panginoong Yesus, ay maaring mabiktima siya ng prosperity gospel na pag lumapit siya sa Diyos ay payayamanin siya ng Diyos. Kaya ang focus tuloy ng tao ay yung pagyaman at hindi isurrender ang buhay sa Diyos. Nako, mali yan, kaibigan. Kapag hindi ka naging mapanuri, mahihikayat ka ng maling kaisipan na ang Panginoong Yesus ay pandagdag lang sa dati mong paniniwala at hindi siya ang tanging daan ng kaligtasan. At marami pang iba. Nakakalungkot kasi ang discernment ay isang ability na binigay ng Diyos sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na spirito at ng salita ng Diyos. Kaya lang, hindi ito ginagamit at pinapaunlad
Kaya maraming tao nasasangkot sa mga desisyon na hindi naman nakaayon sa Bible. Ang discernment ay kakayahan na malaman at piliin ang tama sa mali. Sabi sa 2 Peter 1:3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa ating upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Nung nakilala natin ang Panginoong Yesus ay nakilala natin ang katotohanan. Bakit? Dahil siya yung katotohanan. Sabi niya, di ba? I am the way, the truth, and the life. Nagsimula na tayong makakita ng liwanag. Nagsimula na tayong malaman ang tama at mali. At habang lumalakad tayo kasama siya at nagbabasa ng kanyang salita, ay mas lalo nating nalalaman ang katotohanan at kamalian. Now, para saan ito mga natutunan natin na katotohanan? Sabi sa talata, ay para tayong mamuhay ng maka-Diyos. Na-realize ko, nais ng Diyos na ma-develop sa atin ang habit ng tuloy-tuloy na pagkilala sa Panginoong Yesus at pagbabasa ng kanyang salita. Bakit? Para makapamuhay tayo sa maka-Diyos na paraan. Na-realize ko na hindi mo pwedeng sabihin na magbabago ka na, pero hindi mo hinahanap ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Kaibigan, kahit kailan ay hindi ka makakapagbago. Bakit? Kasi ang pagbabago ay manggagaling sa Panginoong Yesus at sa kanyang salita. Ito yung magbabago ng iyong mindset. Pag nabago ang iyong mindset, magbabago ang iyong aksyon. Kaya nga, simulan mo siyang kilalanin. Na-realize ko na ang lahat ng gagawin mong desisyon na ayon sa Bible, yan ay godly o maka-Diyos. At kung ito ay godly decision, ito yung ginagawa mo. Nako, ang ibig sabihin yan, ginagamit mo ang discernment sa iyong buhay. Discernment is the ability to think biblically about all areas of life. Kapag hindi mo ito pinapractice o sinasabuhay, ay matatangay ka ng sari-saring aral at maling impluensya ng mundo. Sabi sa Ephesians 4:14, nang sa gayon hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya nga kaibigan, tanong mo ito sa sarili, ginagawa mo ba ang Biblia bilang final authority ng iyong buhay? Bago ka ba magdesisyon, ay inaalala mo ba ang mga sinabi ng Diyos sa iyo patungkol sa kanyang salita? Sinusuri mo ba ang iyong plano kung ang gagawin mo ba ay ayon sa kagustuhan ng Diyos o hindi? Sabi sa Philippians 1:9-10, and this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. Dito sa talata na ito ay pinagsama ni Pablo yung knowledge at discernment. Ang ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng discernment kung walang sapat na knowledge. Kailangan mo magkaroon ng bangko ng kaalaman. At yung bangko na yon ay dinedepositohan mo lagi ng katotohanan ng Diyos. At ng bagong kaalaman, araw-araw. Doon sa bangko na yon, doon ka huhugot ng kakailanganin mo para magdesisyon. Now, ito yung problema. Kung maling kaalaman yung nakalagay sa bangko na yon o kulang, ay mahihirapan ka magkaroon ng tamang discernment. Kaya kaibigan, importante na basahin natin ng Bible araw-araw kasi makakapag-ipon ka ng katotohanan sa bangko ng knowledge. Pangalawa, kung gusto natin magkaroon ng tuloy-tuloy na discernment, ay humingi tayo ng tulong sa Diyos. Na-realize ko na kailangan nating matutunan na aminin sa sarili natin na hindi natin alam ang lahat ng bagay. Kailangan natin ang Diyos sa pagbibigay ng knowledge at wisdom. Ang isang bagay na nagbibigay ng kapahamakan sa isang tao ay ang kaisipan na hindi niya kailangan ang panuntunan ng Diyos sa buhay niya. Mali kaibigan. Darating ang araw mawawala at magugunaw ang lahat ng bagay sa mundo, pati na ang mga makabagong technology at kaalaman. Pero ang salita ng Diyos na pinanggagalingan ng katotohanan at wisdom ay nandyan pa din. Sabi sa Mateo 5:18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat.
Kaibigan, sobrang accurate, sobrang totoo ng Bible. Hindi ito pwede magkamali. Ito ay salita ng Diyos. Now, ang isang katunayan na ang Bible ay totoo at hindi maaring magkamali ay makikita sa maraming factor. Pero pag-uusapan lang muna natin ngayon ay ang katunayan ng mga propesiya na natupad sa Panginoong Hesus. Halimbawa, sa Old Testament pa lang ay sinabi na ipapanganak siya sa Bethlehem. Ipapanganak siya ng isang birhen. Siya ay manggagaling sa linya ni David. Siya ay pagkakanulo ng 30 pieces of silver. Grabe, ito pala ang hirap na magkatotoo. Kasi pwede namang 10 pieces of silver lang o 20 pieces lang. Pero eksakto, sabi sa Zechariah, 30 pieces. At marami pang ibang prophecies. Mahigit 300 prophecies. At alam mo, sabi ni Peter Stoner na author ng librong Science Speaks, sabi niya na ang probability na matupad, na matsambahan mangyari ang kahit 8 prophecy pa lang sa Panginoong Hesus. Nako, 1 in 100 quadrillion. Grabe, para pa lang ito sa 8 propesiya. Paano na inatupad ang lahat ng 300 plus prophecies sa Panginoong Hesus? Kaya kaibigan, sobrang accurate ng Bible at mapagkakatiwalaan natin ito. Huwag kang maniwala na kailangan mong sundin ang puso mo kasi ito yung tama. Mali, kailangan mo sabihin sa Diyos na maliit lamang po ang aking kaalaman. Lord, hindi ko po kayang palakihin ang aking anak. Sa pamamaraan mo, tulungan mo po ako. Gusto ko siya lumaki na may takot at pagmamahal sa iyo. Pero tulungan mo po ako, i-guide mo po ako. Lord, hindi ko alam kung paano ko papakitunguhan ang aking asawa kasi hindi niya pa sinusuko yung kanyang sarili sa iyo. Naalala ko halos linggo-linggo tinatanong ko si Lord, Lord, ano na yung next na gusto mo gawin namin para sa online ministry na pinagkatiwala niyo sa amin? Bigyan niyo po kami ng wisdom kasi ayaw namin magkamali. Na-realize ko si Solomon din, naintindihan niya na wala naman siyang alam talaga kung ikukumpara sa wisdom ng Diyos. Kaya sabi niya sa Diyos, 1 Kings 3:7-9, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa't walang karanasan. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Wow! Sobrang humble ni Solomon. Grabe! Hari siya pero sabi niya, wala po akong kakayahang maghari. Bigyan niyo po ako ng karunungan. Now, hindi karunungan sa pakikipagdebate ang hiniling niya. Ang hiniling niya ay kakayahang pumili ng mabuti sa masama. Kaibigan, kailan mo sinabi sa Diyos na, Lord, gabayan mo ako ngayong araw na ito. Bigyan mo ako ng kakayahan na piliin ang mabuti sa masama. Gusto po kita mag-glorify sa aking buhay ngayong araw na ito. Alam mo, kung ang nasa isip mo ay ang magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, para sa ikararangal niya, ay malulugod siya sa iyo at bibigyan kanya ng wisdom. Ganon yung nangyari kay Solomon. Tingnan mo, tuloy natin yung verse. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Wow! Kung ang pinagnanasaan mo pala ay ang malaman ng mabuti sa masama at magawa ang mabuti para maparangalan ang Diyos, ay malulugod ang Diyos sa iyo. Kaya kung ang gusto mo maging habit sa buhay ay maging mapanuri, maging discerning, piliin lang ang tama sa mali, ay malulugod ang Diyos sa iyo. At ikaw ay pagpapalain niya. Tingnan mo kung anong ginawa ng Diyos kay Solomon. Tuloy natin sa susunod na verse. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. Wow! Dahil sa gusto ni Solomon na magawa niya ang tama para sa glory ng Diyos, binigyan siya ng wisdom at binigyan din siya ng mga bagay na hindi niya hiningi. Na-realize ko, kahit may nakalimutan kang hingin sa Diyos dahil busy ka sa paggawa ng mga bagay na ikalulugod niya, nako, hindi mo kailangan mag-alala. Bakit? Kasi siya yung bahala sa bagay na hindi mo hiningi sa Kanya. Kasi busy ka sa paggawa ng tama at pagsunod sa pinapagawa niya sa iyo. Narealize ko na habang busy ka sa kaharian ng Diyos, ay nakikita naman niya ang iba mong pang pangangailangan at siya ang magpo-provide ng kailangan mo.
Pangatlo, balansehin mo ang head-based decision at heart-based decision. Ayon sa pag-aaral, ang tao daw gumagawa ng desisyon ayon sa isa sa dalawa na to, head o heart-based decision. Ang mga taong gumagawa ng head-based decision ay yung mga tao daw na logical, detailed-oriented, at very objective. Parang ako na ang tendency ko ay tumingin lang sa numbers at fact. Yun namang mga taong gumagawa ng heart-based decision ay mga taong emotional, passionate, laging nakadepende sa kung anong nararamdaman nila. Now, ang bawat isa ay may strength at weakness. Ang head-based decision ay magaling sa pagsunod ng rules. Kaya lang, hindi niya namamalayan na nakakasakit na siya ng damdamin ng iba. Yung heart-based decision naman ay maganda ang pakikitungo sa mga tao pero nakalimutan naman ang mga importanteng rules o principles. Now, ang pinaka-best na decision ay ang combination nilang dalawa. Ito yung sinasabi sa Ephesians 4:15. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Ang ibig sabihin ay huwag mo i-compromise yung truth dahil gusto mo ipakita yung pagmamahal mo sa isang tao. Hindi pwedeng puro love pero walang truth. Kailangan niya malaman ng isang bagay kung ito ay mali. At sa kabaliktaran ay hindi naman pwedeng puro truth at wala na ang pagpapakita ng pagmamahal. Halimbawa, meron nang hingi ng tulong sa iyo. Ang heart-based decision ay pati na ang pera na gagamitin nyo para sa iyong pamilya ay ibibigay mo na kasi hindi mo iniisip ang truth na meron kayong pangangailangan. At ang worst case pa ay papangutang mo pa para lang may maibigay ka. Now, ang best decision ay sinasaalang-alang mo ang gastusin ng iyong pamilya pero hindi ibig sabihin na hindi ka tutulong at magpapakita ng pagmamahal. Tutulong ka sa kung ano lang ang kaya mo. Ako ang ginagawa ko ay kung ano lang yung kaya ng budget na itulong ay pwede. Basta wag lang makompromise ang pangangailangan ng aking pamilya. Kasi nagbigay ka nga sa iba pero nagsuffer naman ng family mo. Nagkautang ka pa at nahirapan tuloy kayo sa pagbabayad ng utang. Nako, useless din ang pagtulong mo sa iba. Hindi ito discernment. Kung may nanghihiram sa'yo ng 10,000 at 1,000 pesos lang ang pwede mong ibigay, ayun lang ang iyong ipahiram. At kapag nagbigay ka ay handa ka dapat na hindi bayaran o makatanggap ng kung anumang pagbabalik. At ang pang-apat, kung gusto mo maging discerning sa tama at mali, matuto ka sa iyong pagkakamali. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Sabi sa 1 John 1:10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ng kanyang salita. Na-realize ko, ang problema, hindi yung ating pagkakasala. Ang problema, hindi yung ating pagkakamali. Ang problema ay ang kabiguan nating matuto sa ating pagkakamali. Ang problema ay ang kabiguan nating mag-repent. Paulit-ulit ka pa din sa pagkakamali na yan. Hindi ka nagmamature at hindi ka natututo. Yun yung problema. Kaibigan, simulan mo gawing habit na sa bawat pagkakamali mo ay hihinto ka at aalalahanin mo kung bakit ka nagkamali at ano ang naging consequence ng pagkakamali na ito. At sisiguraduhin mo na natatanggalin mo ang mga bagay na pinagmumulan nito o maaaring maging sanhi para maulit mo ang pagkakamali na ito. Hindi ka magiging perfect pero every time na nagsusuri ka muna mabuti sa iyong sitwasyon bago magdesisyon, ay paunti ng paunti ang chance mo na magkamali ulit. Alam nyo, noong araw, ang kabayo ay ginagamit na pang-araro at pang-transportasyon. Kaya lang, napakamahal ng kabayo at kapag ang nabili mong kabayo ay masasakitin, ay delikado ang iyong palayan kasi makokompromiso ito. Kaya ang ginagawa nila noon, sinusuri nila maigi ang kabayo sa lahat ng parte nito. Lalo na yung mga ipin ng kabayo, naku, tinitignan nila mabuti yan. Dito nila nakikita kung matanda na yung kabayo at malusog. Ginagawa nila ito kahit matagal, basta wag lang silang magkamali na makabili ng pangit na kabayo. Kaibigan, kailan ka huminto para pag-isipan ng iyong spending habit? Ito ba ang aking paggastos ay pagpapakita na ako ay mabuting katiwala ng Diyos? Huwag kang magmadali sa iyong desisyon.
Kaibigan, huminto ka na ba tinanong ang iyong mga mahal sa buhay kung ano ang kailangan mong ma-improve bilang asawa, magulang o anak? Kaibigan, simulan mo pag-isipan ang pagkakamali mo at sa tulong ng Diyos ay gawan mo ng paraan kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Sabi sa mga Kawikaan 23:23, hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pabayaang mawala. Paano nga ba tayo magde-develop ng godly habits sa ating buhay? Una, be discerning. At pangalawa, act with intentionality. Kikilos ka na may layunin at pagsadya na tuparin ng iyong goal. Sabi sa 1 Corinthians 9:25-26, ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang magkamit sila ng putong na nasisira, ngunit tayo ay putong na hindi nasisira. Kaya nga ako ay tumatakbo, hindi tulad sa walang katiyakan. Sa ganitong paraan, ako ay nakikipaglaban, hindi tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Ang isang mananakbo na kasali sa isang karera ay nagpaplano sa kanyang laban. Hindi niya uubusin yung kanyang buong lakas sa pagtakbo sa unang bahagi ng karera. Aalalayan niya ang kanyang bilis at pagod. At kung malapit na siya sa finish line, sa kanya ibibigay ang lahat ng todo na. Narealize ko na ang isang taong intentional, nagpaplano din. Nag-i-strategize sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Ang ibig sabihin, alam mo ang iyong goal o purpose. At intentional ka na matupad mo ito. Gaya ng isang boksingero na hindi lang basta suntok ng suntok, kundi pinag-aaralan niya yung kanyang kalaban. Gumagawa siya ng plano kung paano niya ito tatalunin. Now, ganun din naman ng isang alagad ng Panginoong Yesus. Hindi sapat na manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, magbigay, makipag-fellowship, kung hindi kailangan niya matutunan kung paano niya ito gagawin ng tama sa kanyang buhay. Ito bang aking pakikipag-usap sa Diyos ay magdadala sa akin sa destiny na hinanda niya para sa akin o hindi? Ito bang aking pag-worship pag Sunday nagiging dahilan para mas lalo kong ma-encounter ang Diyos o nagiging ritual na lang? Ito bang aking pagsali sa D-group ay nagiging sanhi ng paglalim ng aking pagkakilala sa Diyos at pagbabago o parang ginagawa ko na lang itong social gathering? Wala naman akong intention na gumawa din ng alagad. Kaibigan, hindi mo gagawin ang isang bagay na parang sumusuntok ka lang sa hangin. Kung hindi gagawin mo ang isang bagay sa tamang paraan. Dahil meron kang gustong marating, meron kang gustong maabot. Gusto mo maging epektibo ka sa lahat ng ginagawa mo. Ang isang disciple ng Panginoong Yesus ay dinidisciple din niya yung kanyang sarili. Sinusupil, sinasanay niya yung kanyang sarili na piliin ang tama sa mabuti. Nakakalungkot kasi minsan iniisip ng isang tao na ang walking in the Spirit ay pagiging passive lang. Antayin ko na lang na mag-udyok sa akin ng banal na spirito saka ako kikilos. Aantayin ko na lang ang sasabihin ng aking D-group leader o pastor. Mali. Kaibigan, marami ng obvious revelation ang Diyos sa atin na dapat ginagawa na natin at pinagpaplanuhan. Huwag mo antayin yung isang malaking announcement ng pastor o ng banal na spirito sa'yo o may lumitaw na angel tapos may sinabi sa'yo. Mali, kaibigan. Kapag ganitong ginagawa mo, hindi ka nagiging intentional sa pagpapalago sa iyong sarili. Hindi ka intentional na magbunga sa kaharian ng Diyos. Misa sinasabi natin na ipagpipray ko muna. Kaibigan, ang will ni God sa iyo ay hindi na pinagpipray kung hindi sinusunod. Halimbawa, will ng Diyos na ikaw ay sumali sa isang discipleship group upang ikaw ay lumago at maging leader din na gumagawa ng alagad. Hindi mo kailangang ipag-pray ito dahil kalooban ito ng Diyos sa iyo. Ang ipinapanalangin mo na lang sa Diyos ay bigyan ka ng wisdom at i-direct sa tamang group na makakatulong sa iyong lumago. Pero gagawa ka na ng plano, kakausapin mo na ang mga taong makakatulong sa iyo para mailagay ka sa isang discipleship group. Nung bagong Kristyano pa lang ako, matapos ko tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay ko, alam ko na agad na gusto niyang ibahagi ko din sa iba ang mabuting balita. Sinabi niya ito sa aking quiet time at worship service at di ko na kailangan ng isang malaking himala para sabihan ako. Kahit hindi pa ako marunong, nagplano ako. Bumili ako ng gospel tract gaya nito. So, pinag-aralan ko ito. Sabi ko, kailangan ko gawin ito agad kasi hindi ko ito matututunan kung binabasa ko lang. Kailangan ko itong ibahagi at ganoon nga yung aking ginawa.
Naalala ko, nanginginig pa yung aking kamay nung ako'y nagbabahagi ng mabuting balita. Pero habang tumatagal ay natutunan ko lalo kung paano ko ito maibabahagi na mas epektibo. Nagdesisyon ako na isama ko yung aking testimony sa pagbabahagi. Naglalagay din ako sa bulsa ko noon ng gospel tract kasi anytime ay meron akong mamimit na tao. Tapos na-realize ko na hindi sa lahat ng pagkakataon dala ko yung aking gospel tract sa bulsa. Kaya pinlano ko na kahit wala akong hawak na gospel tract ay dapat maibahagi ko ang mabuting balita. At ganoon nga yung ginawa ko, sinubukan ko siya na ang bubuksan ko lang ay ang aking Bible sa aking telepono para maipabasa sa taong sinisharean ko. Tapos sabi ko, kailangan mas marami pa ang makarinig ng mabuting balita. Hindi ko inantay na, Lord, magpadala ka na lang sa pintuan namin ng taong gusto mong sharean ko ng gospel. Hindi, niyaya ko yung aking mga D-group members. Pumunta kami sa simbahan, plaza, park at iba pa para magbahagi ng mabuting balita. Bakit? Kasi ang goal ko ay matupad ang layunin ng Diyos sa akin na magamit niya para sa kanyang kaharian. Tinitignan ko yung aking buhay kung naka-align ba ako doon sa direction ko na yon, doon sa purpose ng Diyos na iyon. At kapag hindi, ay gumagawa ako ng paraan. Kaibigan, ganun ng intentional. Dapat alam mo ang iyong purpose at ang lahat ng ginagawa mo papunta doon sa purpose na yon. Si Hank Aaron ay kilalang power hitter ng Milwaukee Braves. Habang naglalaro sila sa isang World Series, may isang player ng kalaban ang pilit siyang dinidistract. Sabi sa kanya na baligtad daw yung hawak niya sa bat. Dapat ay hahawakan niya ito nang nakikita daw yung nakasulat upang mabasa niya. Pero hindi siya pinansin ni Aaron at sobrang focus nito sa bola na papaluin niya. Nung pinalo niya ang bola, tinamaan niya ito, tumilapon ng napakalayo papunta sa mga audience. Matapos umikot si Aaron at makabalik sa base, sabi niya sa kalaban na hindi ako nagpunta dito para magbasa. Kaibigan, alam ni Aaron ang purpose niya. Ang purpose niya hindi para magbasa, ang purpose niya para hindi awayin o patulan yung nagdidistract sa kanya. Ang purpose niya ay para paluin yung bola at manalo sila. Kaya nga, ang tanong kaibigan, alam mo ba ang iyong purpose? Nakikita ba ito sa iyong mga ginagawa? Nakikita mo ba ang iyong sarili na tinutupad ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? Kailangan nating i-reassess ang ating buhay gaya ng ginawa ni David. Sabi niya sa awit 39:4, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Wow, parang sinasabi ni David na, Lord, sabihin mo sa akin kung kailan ako mamamatay para masuri ko yung aking buhay. Kung ako ba ay tumatakbo pa rin sa tamang daan at papunta na sa finish line na tinakda mo sa akin. Nung isang araw sa aking quiet time sa Genesis, narealize ko na nung pinili ni Adam na nagkasala, hindi niya napigilan yung pagpasok ng kamatayan. Namatay siya spiritually at namatay din siya physically. Hindi nga lang biglaan pero slowly but surely mamamatay na siya. Na-realize ko na ito na yung pinakamalungkot na araw siguro ni Adam na nalaman niya na siya ay mamamatay balang araw. Bakit? Kasi dati wala naman sa bokabularyo niya yung salitang kamatayan. Pero dahil nga sa nangyari, ay alam niya na balang araw mamamatay siya. Marahil tanong siya ng tanong, kailan kaya yun, Lord? Alam mo, nung binasa ko ito, sabi ko sa aking application, Lord, turuan mo ako na bilangin yung aking araw. Na ma-realize ko na sandali lang ako dito sa lupa. At ako ay mawawala din. Kaya sabi ko, kailangan ko magpursige na maibahagi ko mabuting balita sa mas malawak pa na audience. Bakit ganun yung aking application? Kasi alam ko ang purpose ng Diyos sa akin. At kailangan ko maging intentional sa lahat ng ginagawa ko araw-araw. Now, ang tanong, paano ba tayo magiging intentional? Kaibigan, una, live for what truly matters. Matuto kang mabuhay para sa totoong importante sa buhay. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili, ano mga importanteng bagay na nagpapausad sa akin para matupad ko ang panawagan sa akin ng Diyos sa kanyang kaharian? Ano ba ang mga importante lang talaga sa buhay ko? Kaibigan, ito mga importante. Nagsisimula ito sa iyong lumalagong relasyon sa Diyos. Susunod na importante, yung relasyon mo naman sa iyong asawa at mga anak.
Importante din kung paano mo minamanage ang iyong finance. Nagiging mabuting katiwala ka ba ng Diyos o hindi? Importante din kung paano mo pinapamahalaan ang pinagkatiwala sa iyong mga gifts, talents, at lahat ng mga resources na binigay sa iyo ng Diyos. Ginagamit mo ba ito sa kaharian niya o masyado kang nakafocus sa sarili? And then, pinapahalagahan mo ba ang salita ng Diyos na gaya ng iyong buhay? Kaibigan, ito yung mga importante sa buhay. Sila ang magpapausad sa atin para mas lalo pang mamunga sa kaharian ng Diyos at maging isang tao na kinalulugdan ng Diyos. Hindi mo aantayin ng end of the world o retirement day mo kung hindi papahalagahan mo na itong mga ito sa buhay mo. Kaibigan, isang beses lang tayo dadaan sa buhay na ito. Kaya kailangan mo maging intentional na ma-identify kung ano ang mahalaga sa langit at hindi lang dito sa lupa. Pangalawa, invest in heavenly treasures. Sabi sa Mateo 6:19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Na-realize ko na wala naman tayong madadala sa langit sa lahat ng inipon natin dito sa lupa. Kaya kaibigan, magsimula ka i-invest ang iyong time, talent at treasure sa langit. Merong isang quotes na nakasulat sa kanyang lapida. What I spent, I lost. What I saved, I left. What I gave, I have. Kaibigan, kung ano man ang papakawalan mo dito sa lupa, ay siguradong makakamtan mo naman ang kapalit nito na reward sa langit. Pero kung ano yung itinatago mo, iniipon mo para sa sarili mo lang, maiiwan mo lang yan dito balang araw. Wala yang saysay. Wala rin yang use para sa susunod na buhay. Kaya kung na-identify mo na ang mga mahalaga sa buhay, ay doon mo i-invest ang iyong time, talent at treasure. Kasama dyan ang iyong kapatiran, mga taong nangangailangan, D-group members, mga taong naliligaw na kailangan makarinig ng mabuting balita at ma-disciple. I-invest natin ang ating buhay sa kanila. Bakit? Kasi kailangan makita ng Diyos na naging tapat ka sa pinagkatiwala niya sa iyo na time, talent at treasure. Sabi sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaibigan, kung hindi mo ginagamit ang binigay ng Diyos sa iyo na time, talent at treasure para sa kaharian niya, nako, hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na binigay niya sa iyo. Kaya nga, mas lalo kanyang hindi pagkakatiwalaan sa malaki. Pangatlo, live with daily purpose. Mamuhay ka ng nakafocus sa layunin mo araw-araw. May isang high jumper na kailangan talunan ng isang bar na ang taas ay 6'8". Sa unang subok ay nabigo siya. Sa pangalawang subok, nabigo pa rin siya. At ang ginawa niya, kinausap niya yung kanyang coach. Nagplano ulit ng mga bagay na dapat gawin. Gaya ng tamang posisyon, buwelo, pagpadyak, paghiga sa ere at iba pa. Matapos silang mag-huddle ng coach, ay agad naman siyang sumubok ulit at sa pangatlong talon ay nalagpasan niya ang 6'8" na bar at nagtagumpay. Now, bakit kaya siya nagtagumpay? Maring dahil sa mga technical aspect, pero nakikita ko na ang dahilan ay dahil nasa puso niya ang 6'8" na bar. Itong goal niya, kaya ko yan, mararating ko yan. Yan ang pinaghahandaan ko araw-araw. Alam niya na sa puso niya na may potential siya. Kaya patuloy niyang tinataas ang bar tuwing nagpa-practice siya hanggang umabot ng 6'8". Sabi niya, kaya ko yan, tatalunan ko yan. Kailangan ko lang gumawa ng strategy. Kailangan ko lang maging intentional. Kaibigan, malaki ang potential mo. May mga bagay ka na magagawa na lagpas sa iyong sarili sa tulong ng Diyos. Pero hindi mo ito magagawa kung hindi ka magiging intentional na mag-aral, magsabuhay at mag-level up araw-araw. May nagsabi na Christian na, Lord, gawin mo akong isang mabuting Kristiyano, pero wag mo na lang ako utusang mag-quiet time, mag-worship at makipag-fellowship. Wala akong time eh. Kaibigan, hindi ka magiging kalarawan ng Panginoong Yesus kung hindi ka mamumuhay ng may purpose. Tandaan mo na walang shortcut
para sa spiritual growth. Si Dr. William DeVries ay ang unang doktor na nag-opera at naglagay ng artificial heart sa isang tao. Pero bago niya ito ginawa ay sinabi niya na maraming beses niya muna ginawa ito ng paulit-ulit sa mga hayop. Pinaliwanag niya na kaya kailangan niya mag-practice ng maraming beses ay para maging automatic na sa kanya ang pamamaraan ng pag-transplant ng puso ng tama. Nagagawin mo ng paulit-ulit at automatic ito gaya ng pagta-type sa computer o pagdadrive. Hindi mo na ito kailangan pag-isipan, kundi automatic na ito sa iyong sistema. At yun yung dahilan kung bakit kailangan nating i-train yung ating sarili na maging intentional. Na hindi mo na halos pinag-iisipan kung magka-quiet time ba ako, mag-worship ba ako, magpapatawad ba ako o hindi, magbabahagi ba ako ng mabuting balita o hindi. Hindi na. Automatic na ito. So, paano nga ba tayo makakapag-develop ng godly habits sa ating buhay? Una, be discerning. Pangalawa, act with intentionality. And lastly, remain unwavering. Hindi ka susuko kahit anong mangyari. Sabi sa 1 Corinthians 9:27, sinusupil ko yung aking katawan at pinapasuko ito upang sa aking pangangaral sa iba ay hindi ako masumpungang hindi karapat-dapat. Na-realize ko na mas mahigpit si Pablo sa kanyang sarili. Kung ano ang tinuturo niya, yun din ang sinisigurado niya na magawa sa buhay niya. Sinasanay at sinusupil niya yung kanyang sarili upang hindi siya ang sumunod sa pagnanasa nito. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sabi ni Pablo ay steadfast, immovable, abounding. Kung gusto mo palang maging steadfast, unwavering, ang sabi ay kailangan mong maging immovable at abounding. Ibig sabihin ay diyan ka lang, huwag ka aalis, stay put, hindi ka matitina, huwag ka magkukwit. Kung anong ginagawa mo na intentional araw-araw papunta sa pagkamit mo sa purpose ng Diyos sa iyo, ituloy mo lang yan. Huwag ka susuko kahit mahirap. Ang ibig sabihin, hindi ka lang maglilingkod sa Diyos. Kung hindi, maglilingkod ka na may katapatan. Tapos, ang sabi sa talata ay abounding. Ibig sabihin, kung maglilingkod ka sa Diyos, lagpas sa normal o pangkaraniwan. Hindi mo sasabihin na, kasi yung mga yan, panatiko yan, kaya ganyan sila sa Diyos. Ako okay lang, sakto lang. Pag Sunday, nandun naman ako. Saka nagpe-pray naman ako. Mali kaibigan. Kasi kung wala kang ginagawang iba, hindi ka lalago. Kung wala kang ginagawang lagpas sa iyong sariling kakayanan, parang yung kanina, tinaas ng 6'8", ang normal lang niya, mababa lang, pero tinataas niya ng tinataas. Kung wala kang ginagawang iba, hindi ka magiging matagumpay. Kung wala kang ginagawang lagpas sa iyong sariling kakayanan, hindi ka lalalim sa relasyon mo sa Diyos. Kung wala kang sakripisyo at dedikasyon, hindi mo mararanasan ang joy na makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kapag may problema o challenges, ikaw ang unang susuko at lalayo sa Diyos. Nakakalungkot kasi kahit kailan, hindi ka darating sa point na ang presensya ng Diyos ang ultimate joy ng buhay mo. Bakit? Kasi wala kang ginagawang iba sa normal. Hindi ka nagpapakagalak sa Diyos at hindi ka nagpapatibay sa Diyos. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang sabi dyan sa talata ay abounding in the work of the Lord. Grabe, dito daw tayo dapat mag-multiply at lumago sa work of the Lord. Ang ibig sabihin ay napaka-importante na magbunga tayo sa area na ito. Hindi lang ito sa pastor at D-group leader, kundi kasama tayong lahat na alagad ng Panginoong Yesus. Kung sinabi mo na nanampalataya ka na sa Panginoong Yesus at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay kasama ka din dito na dapat magpakalago sa gawain ng Diyos. Ang ibig sabihin ng work of the Lord ay pag-abot at pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakaalam ng kaligtasan. Ang ibig sabihin ng work of the Lord ay pagtuturo sa mga tao ng kapamaraanan ng Diyos. Gagawin mo silang alagad. Ito ang importanteng misyon ng bawat isang alagad o tagasunod ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin sa mga bagay na ito ka magiging steadfast. Hindi ka susuko, hindi ka titigil. At pag hindi ka sumuko sa gawain ng Panginoon, tignan mo ang pangako ng Diyos. Sabi diyan, your labor is not in vain in the Lord.
Minsan, inisip natin, sayang ang oras. Buti sana kung magkakapera ako dyan. D-group na yan. Busy nga ako eh. Dami kong dapat asikasuhin. Kaibigan, mali. Kasi sabi sa talata, yung pagpapagal mo sa gawain ng Diyos, hindi masasayang. Kahit kailan, ay hindi naging sayang ang oras na ginamit mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi masasayang ang pagpupuyat mo sa paggawa ng message, paghahanda sa D-group meeting, paglaan ng time na umattend sa iyong D-group, pag-volunteer sa iba't ibang gawain pag Sunday, pagbigay mo ng oras para sa devotion nyo ng iyong asawa at ng iyong mga anak at marami pang iba. Maring hindi mo nakikita ang agarang resulta, pero kaibigan, isang araw, pag nagkita kayo ng Panginoong Hesus, ay ipapakita niya sa iyo lahat ng return of investment mo sa langit. Grabe, exciting yun. Sasabihin mo sa sarili, praise God, tinulungan ako ng Diyos na hindi sumuko. Kaibigan, be unwavering. Tapos ang sabi pa sa talata ay immovable, hindi matitinag. Ito ay picture ng isang barko na naglaglag ng kanyang anchor o angkla sa dagat para hindi siya tangayin ng alon. Ang immovable ay hindi patungkol sa ginagawa mo, kundi patungkol ito sa kondisyon ng puso. Na ang puso natin dapat ay immovable. Hindi tayo pwedeng tangayin ng alon ng bagyo ng buhay. Narealize ko, hindi tayo magiging unwavering o matatag kung ang puso natin ay movable. Naalala ko, may tinanong ako na isang kapatid, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka na nakaka-attend ng D-group? Kasi yung kapitbahay ko, nakaaway ko eh. Ha? Kaya anong kinalaman niya sa relasyon mo sa Diyos? Na-realize ko, ang focus niya ay wala naman talaga sa pagpapalago ng relasyon niya sa Diyos. Hindi siya naka-anchor sa Diyos. Hindi siya naka-angkla. Kaya madali siyang matangay ng alon ng iba't ibang problema o sitwasyon ng buhay. Kaya nga kaibigan, kailangan ng puso natin ay immovable. Pero hindi tayo magkakaroon ng pusong immovable kung hindi tayo naka-angkla sa Diyos. Hindi tayo magiging discerning at intentional kung hindi tayo naka-anchor sa Kanya at sa Kanyang mga pangako sa atin. Si Douglas Miller nagsulat ng kanta. Ang title ay My Soul Has Been Anchored. Sabi niya sa lyrics, though the storms keep on raging in my life, and sometimes it's hard to tell the night from day, still that hope that lies within is reassured. As I keep my eyes upon the distant shore, I know He'll lead me safely to that blessed place He has prepared. But if the storms don't cease, and if the winds keep on blowing, my soul has been anchored in the Lord. Wow! Grabe! Ang ganda nito. Hindi niya sinabi na ang kaluluwa ko ay matatag. Hindi. Ang sinabi niya, ang kaluluwa ko ay nakaangkla sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ay magiging matatag tayo, magiging unwavering tayo, magiging abounding tayo in the words of the Lord, magiging discerning tayo at intentional kung tayo ay naka-anchor o naka-angkla sa Panginoong Hesus. Siya ang matibay na pundasyon na pinagkakapitan natin. Araw-araw ang presensya niya ang kasama natin. Siya ang reason kung bakit tayo gumigising, bakit tayo nagtatrabaho, nagre-raise ng godly family. Siya ang reason bakit tayo gumagawa ng alagad. Narealize ko kapag hindi na siya ang anchor ng buhay natin, simula na ito ng ating pagbagsak. Narealize ko kaya tayo nasasangkot sa mga unnecessary pain, sa mga self-inflicted problem, ay hindi dahil sa hindi tayo matatag, kundi dahil hindi naman tayo naka-anchor sa Diyos. Kaya palagi tayo natatangay ng maling desisyon. Kapag ang anchor mo ay ang iyong pastor, nako, kawawa ka. Kasi pag nagkamali ang pastor, na-offend ka ng pastor, tatangayin ka ng alon sa paglipat sa ibang church. Pag ang anchor mo ay D-group leader at na-offend ka niya, tatangayin ka ng alon sa pagtigil sa pag-attend o tatangayin ka ng paglipat ng ibang D-group. Kapag ang anchor mo ay ang iyong asawa at may ginawa siyang malaking kasalanan laban sa iyo, tatangayin ka ng alon sa ibang relasyon. Tatangayin ka ng alon sa pagdidesisyon na makipaghiwalay. Kapag ang anchor mo ay ang iyong sarili, naku, mas lalong delikado. Kasi pag may naka-offend sa iyo, tatangayin ka ng alon na maghiganti. Huwag magpatawad at magmatigas. Kaibigan, be unwavering.
Paano? By being anchored in the Lord. Kaya nga nakakabless ang buhay nila Peter at John kasi kahit matindi ang persecution sa kanila nung panahon na yon, patuloy pa rin nilang pinapahayag ang Panginoong Yesus. Hanggang sa isang araw, pinaharap na sila sa matataas na pinuno ng mga Hudyo at sinabihan sila na itigil ang pagpapahayag sa Panginoong Yesus. Pero tingnan mo yung kanilang sagot. Sabi sa Acts 4:19-20, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Grabe, ito yung katatagan. Ito yung unwavering. Hindi nila sinasaalang-alang na sila ay pwedeng ipakulong. Para sa kanilang tunay na kalayaan ay ang maipahayag ang Panginoong Yesus. Hindi nila inaalala na sila ay papatayin. Kasi ang ibig sabihin ang kanilang buhay ay nasa pagpapahayag ng mabuting balita. Para sa kanila, di bali ng makulong, di bali ng bitayin, basta maipahayag ko lang ang Panginoong Yesus. Kaya nga si Pablo, ito din yung sabi niya sa mga Acts 20:24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Grabe, para kay Pablo, mas mahalaga ang pagpapahayag ng magandang balita kaysa sa kanyang buhay. Kaibigan, ito ang unwavering, abounding, and immovable. Kaya nga ang tanong natin sa sarili, ano ang pinakamahalaga sa iyong buhay? Kaibigan, dalayan ko na dumating ka sa puntong bago ka pumanaw ay masasabi mo na nagawa ko na ang pinapagawa ng Diyos sa akin. Tingnan mo si Pablo nung siya ay malapit ng bitayin. 2 Timothy 4:6-8, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang handog na binubuhos sa dampana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang nagpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Grabe, sabi niya, natapos ko na dapat kong gawin. Kaya't naghihintay sa akin ng koronang gantimpala. Alam mo, kailangan ko ipanalangin sa Diyos na ako ay maging matatag at hindi din matitinag gaya ni Pablo. Bakit? Kasi maraming challenges sa buhay. Kaibigan, nangihina ba ang loob mo? Napapagod ka din ba sa ministry paminsan-minsan? Minsan gusto mo na bang sumuko? Ang hirap maging matatag kung maya-maya andyan na yung naniningil ng utang sa'yo. Tapos tinatakot ka na babatakin niya na ang iyong bahay, ang iyong sasakyan at iba pa. Ang hirap maging matatag, manatili sa isang marriage kapag nakikita mo na walang pagbabago ang iyong asawa. Ang hirap maging matatag pag ang sitwasyon ay nakakatakot. Pero tandaan mo ito, kaibigan. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos ngayon. The fact na naririnig mo itong mensahe na ito, sinasabi niya sa iyo at sa akin na huwag ka sumuko sa paglapit sa Diyos, pagpapalago at gawain ng Diyos. Be unwavering, be unmovable, and keep on abounding in the work of the Lord. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, for your labor is not in vain in the Lord. Si Bonhoeffer, isang alagad ng Panginoong Yesus na nakakulong noong panahon ng mga Nazi. Pinayuhan niya ang isang kapwa niya Kristiyano na nakakulong din sa isang kampo. Sabi niya, tatagalugin ko na lang. Tignan mo ang kahirapan ng iyong sitwasyon. Meron kang dalawang option. Pwede kang mag-focus sa pain na pinagdadaanan mo hanggang sa pumuti na ang buhok mo. Magkasakit ka dahil sa pagdadalamhati mo araw-araw sa iyong sitwasyon. O mag-focus ka sa Panginoong Yesus at panghawakan mo ang pangako niya sa iyo. Now, ito ang pangako na sinabi ni Bonhoeffer. Basahin natin na sabay-sabay at angkinin natin ang pangakong ito ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 5:10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama
ni Kristo. Wow! Pagkatapos natin magtiis sa kahit anong sitwasyon ng buhay, na natili tayong unwavering. Ang sabi sa talata, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob. At isang pundasyong di matitinag. Magiging matibay ka, kaibigan. And then, hindi ka lang bibigyan ng katatagan at lakas, kung hindi, makakabahagi ka din sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ang lahat ng bagay na pinagkakabisihan mo dito at hindi ang Diyos, nako, ang lahat ng yan ay may hangganan. Pero yung glory na sinasabi ng Diyos na ibibigay niya sa iyo ay walang hanggan na kasama ang Panginoong Yesus. Kaibigan, huwag mo sayangin ang buhay mo sa pagpipiti party, pagtatampo sa Diyos, regret at guilt. Kung hindi, hayaan mo na patatagin ka ng Diyos at gumawa siya ng isang maganda at mabuting bagay mula sa mga pangit na pangyayari. At ang pinaka-the best ay sa susunod na buhay ay makakasama natin siya sa walang hanggang kaluwalhatian. Kaibigan, maaaring kinausap ka ng Diyos at gusto mo din magsimula na gumawa ng maka-Diyos na habits. Kaibigan, ang unang hakbang ay manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Pag ginawa mo to, papatawarin ka at lilinisin. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Mananahan ng Panginoong Yesus sa iyo sa pamagitan ng banal na Espiritu upang magabayan ka niya sa katotohanan. Kung ito nais ng puso mo, ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako lumago at magawa ang layunin niyo sa aking buhay. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Desiderius Erasmus, "A nail is driven out by another nail. Habit is overcome by habit." Kaibigan, sa ayaw at sa gusto mo ay may habit ka na nade-develop. Ang question na lang ay kung ito ba ay godly habits o hindi. Kung nakita mong hindi maganda ang habit na meron ka ngayon, ay hindi sapat na huminto ka lang sa habit na yan. Sabi sa quotes ay habit is overcome by habit. Para masigurado mo na hindi na bumalik ang masamang habit, ay magsimula ka naman gumawa ng maka-Diyos na habit. Ano-ano yon? Be discerning. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos at itong gawin mong final authority upang malaman mo ang mabuti at masama at masunod mo ang tama ayon sa salita ng Diyos. Pangalawang habit ay act with intentionality. Sisiguraduhin mo na araw-araw ay pinapaalala mo sa sarili ang iyong purpose at sinisigurado mo na yung mga ginagawa mo papunta sa pagtupad ng layunin na yon. At pangatlo, remain unwavering. Huwag ka susuko. Ia-anchor mo ang iyong sarili sa Diyos upang maging matatag ka at lumago sa gawain ng Diyos. At pag ginagawa mo ang mga habits o discipline na ito sa buhay mo, unti-unti magiging kalarawan ka ng Panginoong Yesus. Mararating mo ang magandang destiny na hinandaan sa iyo ng Diyos.
at tatanggap ka ng koronang gantimpala sa susunod na buhay. God bless!